So magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan, lalong-lalo na po sa ating mahal na OFW saan man panig ng mundo. At ito po yung continuation ng aking videos na from Taiwan to Philippines quarantine procedures. So ituturo ko sa inyo mga kabayan yung step by step sa mga pipil-upan, sa mga online registration, yung mga yan. So kasi po pagdating po sa mga kapwa nating mga OFW, sobrang strict po sila sa mga patakaran kasi may bagong protocol po ngayong 2021. So kailangan natin yung sundin step by step para po hindi po maantala yung pag-uwi natin sa kanya-kanya nating mga probinsya. So andito po yung pinapa-fill up bago po kayo mag-flight 2 days before o 2 days before o 1 day before. Kailangan mong fill upan to. Ayan. Oasis. So ito mga kabayan, papakita ko po sa inyo kung paano mag-register sa Oasis. Ayan po. So ito pong Oasis na tinatawag mga kabayan ay ang layunin po ay para po ma-secured ang ayuda na binibigay sa atin ng mga gobyerno. So napaka-importante po sa ating mga OFW na makaregister bago po mag-flight. At kailangan po within 3 days or 2 days naka-fill up na po kayo sa ating registration online sa Oasis para po di na po kayo mahirapang mag-fill up sa Pilipinas. So ito po yung step by step ng Oasis online registration. Ayan po, kailangan po nating sundin ang mga procedures para po makapag-register po tayo ng maayos sa ating Oasis Assistance Information System na tinatawag po. So, punta po tayo sa OFW Assistance Information System o Oasis form. Ayan po, papakita po rito yung mga fill upan. So, kailangan po dito mga kabayan fill up nyo po lahat. Yan, i-fill up nyo po lahat. Kasi po pagka hindi nyo po na-fill up yung mga hinihinging questions, hindi po kayo makakapag-submit ng registration. So, importante po ang mga binibigay na information sa ating form yung totoo. Tapos yung part importante rin po yung ating email. Yan, kailangan po active yung email natin para po ma-receive po natin yung ang feedback ng ating Oasis registration form. So napakadali lamang po mag-register sa ating Oasis o Overseas Assistance Information System. At pangalawa naman po mga kabayan, kailangan po natin mag-install ng apps na Trace Contact Tracing. Madali lamang po i-install. I-install lamang po to sa Play Store. So ito po, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-register sa ating Trace Contact Tracing. So, punta po tayo sa ating Play Store mga kabayan. Ayun, Play Store. Tapos, search po lang natin Trace Contact Tracing. Ayan po, magpapakita na lang po agad dyan. Yan. Ito yung Trace Contact Tracing. Tapos, install po natin. Kailangan po dito ang mga ibibigay na impormasyon din po ay kailangan po ay totoo. Yung mga active, yung mga emails po natin para po ay hindi po magka-aberya. Ayan, pagka po install natin mga kabayan, i-open po natin yan. Yan, ito po, allow po natin lahat yan. Allow, tapos start tracing. Yan, tapos dito, agree po natin to. Agree. Ayun, tapos start ulit natin. Tapos kung wala ka pa pong account, ayan, ito po, register. Click po natin yung register. At dito po, select po natin individual. Ayan, ito po, yan, papakita yan. Pindot lamang to ay agree. Tapos, ito, fill up. Tapos, ito mga bayan, fill upan nyo lahat po to. Yan. Fill upan nyo po lahat to. Yan, ito po, yung mga natin. Tapos dito, kailangan po ay may picture. Yan, kailangan po dito yung picture. So, yung inihingi dito, username, password, tapos yan, konti lang po yung email. Ang importante po rito, yung email address. Kailangan po ay active ang inyong ilalagay.
Tapos pagkatapos po niyan, submit nyo na po yan. Yan, submit nyo na po. Yan. Kasi po nakagawa na po ako ng trace kaya yun. So ito po yung aking account ko. Ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-trace. Ito po lamang po, start tracing kung may account na po kayo. Ayan, trace me. Ayan po yung ating trace number. Ayan po yung QR code natin. Kung gusto nyo pong mag-trace QR code, ayun lamang po. So, ang sabi dito, please observe social distancing while tracing. Ayan. Para po ma-verify po natin. Ang gamit po nito mga kabayan, para po ma-verify kung may nakakontak. Para po ma-verify natin kung yung nakasalamuhan natin ay positive po sa COVID. So, natitrace po ng ating apps. So, yun lamang mga kabayan. At panghuli po mga kabayan, yung po yung tinatawag na e-cif. Philippine Red Cross. Ito naman po talagang napakaraming hinihinging document. So, kasi po ang layunin po ito ng Philippine Red Cross para po pagkatapos po ng swab test nyo, i-email na lang po yung ating swab test result. So, kailangan po doon ilagay po yung tamang email account natin, yung active po, hindi yung hindi active, para po ma-verify po natin yung kung negative o positive result po tayo sa swab test. So, andito po tayo sa registration form ng ECIF, that's Philippine Red Cross. Pindutin lamang po ang register. At ito po, papakita po yung data privacy, important. Ayan po ang ating personal information. Dito, last name, first name, middle name, yan, nationality. Tapos po dito mga kawan, sa PhilHealth number, importante rin po yan. Tapos dito po, civil status, sex, male, female, yan, ganun. Tapos contact information. So ito po ang pinaka-importante sa lahat, yung email. Yan, yung dapat po active ang inyong ilalagay. So yan, yung phone number dito po sa Pilipinas. Ayan. Kung nasa abroad po kayo, pwede po kunin yung number ng mga kamag-anak nyo, kapamilya mo, asawa mo. Ayan. Tapos dito, current address, province, region, barangay. Yan, kailangan mo pong fill upan lahat yan. Tapos dito, yung permanent address. Yan, kailangan po kompleto lahat yan. Tapos emergency contact, name of emergency contact, sabi dito, yan. Cellphone ng asawa mo, ng nanay mo, tatay mo, yan, information. Ayan, yung travel history, kailangan pong masagutan po to. Yan, travel history, check mo lang. Dito, when the last time you were in, tapos tatanong dito, lagay mo yung date, yung month, date, year, tapos date of departure, kung kailan ka dumating, anong date ka umalis sa yung sa abroad. Tapos dito, kailan dumating, date of arrival. Ayan, fill up nyo po lahat yan, dami. Ito, check lang. Check nyo po lang yan. Check nyo po lang. So ito, OFW information, are you an overseas Filipino? So ito, OFW information, sabi dito, are you an overseas Filipino worker? Yes, sabi no, exposure history. Have you been exposed to COVID-19 case? No. Dito, ito, wag nyo nang ito, skip nyo na po to. Yung clinical information. Tapos ito, no lahat dito, no. Kung buntis po kayo, yes. Yan, pregnant. Tapos passport ID number. Ito po, mag-upload ko po kayo ng picture nyo. No. Dito, lalagay nyo lahat. No. Tapos dito, submit nyo na po. Yun lamang po. So, gaya pong sinasabi po kanina na kailangan pong active ang inyong email account. So, alam niyo na mga kabayan, yung mga kailangan, yung mga step by step. Kasi po talagang maraming hinihingi ng ating mga gobyerno. So, para naman sa atin sa
So para naman sa ating kapakanan yun mga kabayan, so talagang maganda yung proseso ng ginagawa ng ating mga gobyerno, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. So tapos pagtapos eto po, may dalawang requirements po para po makauwi tayo sa Pilipinas. Yung sinasabi nilang BOQ saka yung swab test result para po makauwi tayo sa Pilipinas. So, at abang-abang po sa siguro sa susunod na vlog po natin mga kabayan, isasabihin itutur ko po kayo sa aming mala 5-star hotel na tuluyan namin dito. At hanggang dito na lamang mga kabayan. At ito po si Mr. Jenny Castin ang nagsasabing kapag may problema ka, itawa mo lang yan, kabayan. Bye-bye!